wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine, gave it my best, but I don't need one more try. 'Cause baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Lahat, isang nakakalokang morning to everybody. Ayan, it's a weekend here. Weekend na naman, pero duty tayo. Ito yung weekend duty ko. But after this weekend, off na tayo after, after 2 days of duty. Sunday and Saturday ako duty, and then Monday, Tuesday off ako. And I will be on duty again Wednesday and Thursday. So, ayun nga, guys. Sa ano natin, sa last video natin, thank you so much sa nagpapa-shoutout pala kay Ma'am Nash. Thank you so much sa parati yung panonood ng aking vlog. Maraming salamat, Ka Nash. Shout out to you na nanonood galing sa Germany. Sa Germany si Ma'am. Ayan. Basa lang tayo ng some of our comments dito sa previous vlog natin. Sabi dito, new subscriber po. Ganun din po feel ko na inspire kahit mag-process pa lang ng NCLEX. Tuloy nyo lang po pag-vlog. Thank you so much. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo sa aking channel. At ano kung ano dito, gallery. Sabi dito, hello po, silent subscriber kami from Dubai. Ask ko lang po kung meron kayong idea about sa safety sa Toledo. Ay, unfortunately, wala akong masyadong idea what is going on sa Toledo or kung maganda ba doon. I have never been there, pero ang alam ko before, meron akong nakilala na nag-work before sa Toledo na kakilala ng friend ko. Hindi ko actually kakilala ng friend ko na pumunta dito during our first week. Tapos pinasyal kami dito kasi wala pa kaming car nung first week namin dito. So, thank you so much sa taong yon. Yun yung naging daan or dahilan para makapunta kami. First time para sa akin na makapunta sa Air Force Museum dito sa Dayton. Kasi ito lang naman yung pinagmamalaki ng Dayton yung Air Force Museum. Ayan. Sabi niya, my husband po sign a contract at ma-assign po siya sa Toledo. Keep uploading vlog po. We appreciate your informative video. Maraming salamat din, nakakaloka. Ayan, sa mga lahat ng sumusuporta, thank you so much po. At kay ma'am na doon sa taga Madina, nakaka-receive pa lang ng offer, just make sure na basahin mo yung contract ng paulit-ulit before ka mag-sign. Okay? Even na-signan mo na yung offer, pero yung kasunod niyan is yung parang comprehensive contract agreement. Basahin mo ng 5, 6 hanggang 10 beses hanggang maintindihan mo. O hanggang yung parang magsawa ka na, 'di ba? Make sure that alam mo kung ano nakasaad sa contract mo. Number 1, yung hourly rate. Number 2, kung ano yung mga package na kasama sa contract mo. Like for example, kung pre-housing, i-reimburse ba nila yung IELTS, yung NCLEX, whatever reimbursement that they can provide. Sinong bibili ng ticket, dapat alam mo, especially kung direct hire ka. Make sure na yung nasa contract din kung magkano yung babayaran mo kung sakaling hindi mo matapos yung contract.
whether hindi mo siya tapusin on your side or sila ang hindi tatapos ng contract mo. Meron ka bang babayaran kapag terminate ka nila? Ilan yung probationary period? Gaano katagal ka magiging probation sa kanila? Like how many months? How long is the orientation? Ganyan. And the place kung saan ka magtatrabaho, alamin mo. Kung hindi masyadong specific, raise question kung saan ka talaga ilalagay based sa contract ninyo. Hindi yung lalagay lang na in general, you will be placed sa ganitong network and then hindi alam kung anong area ninyo or kung anong ospital yung pagtatrabahuhan mo. That could be a red flag as well. So, dapat specific yung area or hospital kung saan ka maa-assign. So, just always make sure na tama yung nasa contract mo. If you need help deciding, you can post if you are a member of Lefora Philippines or Repora to USA. If you're still not member of that, malaking parang Facebook group ng mga nurses na nag-aambisyon or nangangarap na pumunta dito sa Amerika. You can always post your question over there and a lot of people will comment. Magko-comment yan sila ng mga advice, recommendation, or ng kanilang pananaw. Pasensya na hindi ako naka-mic ngayon kasi nga low-bat yung mic. Shalak, hindi na charge kagabi. At nagmumuni-muni lang ako dito right now sa aking little, parang place na relaxing. Merong play, doon, parang play area ng mga children. Tapos dito naman yung parang daming mga puno and greens. Naghahanap na ako ngayon ng malilipatan kong, apartment sa Houston, Texas. I'm so excited na, grabe. Iba yung feeling na nakakatakot at nakaka-excite. Dati, nung balak ko, nung last year, balak ko ding mag-resign. Kaso, hindi ko siya tinuloy kasi parang hindi pa ako handa. Now, nahandang-handa na ako. Actually, guys, wala pa akong definite or napipiling ospital na pagtatrabahuhan or wala pang nag-hire sa akin right now. After dito, siguro pipiliin ko munang magpahinga for a couple of weeks to a month, ganyan. Siguro magta-travel muna ako and then magpapahinga and then after that, tsaka ako mag-start mag-work. Kasi kailangan ko rin ng guys, pahinga. Oh, marami na naman magre-react, travel ka ng travel. Puro naman, bulok naman. Wala naman daw kasi akong Gucci. Pero travel ako ng travel. Shalak. Ayan, kakapanood ko lang ngayon guys ng alam niyo ba guys, kakapanood ko lang ngayon ng yung parang mga news about sa plane crash na nangyari sa Air India flight bound to Gatwick, London. Oh my God. It really proves na walang kasiguraduhan or, yung life natin ngayon is lang, parang utang lang natin ito sa Diyos. At walang kasiguraduhan kung hanggang kailan lang tayo. 'Di ba? Imagine niyo kung hindi nag-crash yung plane na yon, di nasa London na sana yung pamilya na namatay na yun, yung naka-post sa Facebook. Naku guys, kaya wala talaga akong time para sa mga kabaliwan or kadramahan dito sa mundo. Shalak. Life goes on, 'di ba? Diyos ko Lord. So relaxing and vibing. Balik na tayo sa loob. Ay, kailangan ko pa palang i-dryer yung i-dryer yung aking mga labahin. Let's go na. Kailangan ko pang magtapon ng basura. Shalak.
Hello guys, 10. Magte-10 na. Kakapasok pa lang ng mga damit ko sa dryer kanina. Then balikan natin after 30 minutes. So dito sa apartment ko guys, siguro kaya nasabi ni Jack Ash na parang bulok yung apartment ko. Kasi walang ano dito, walang hook up for washer and dryer. Wala kang dryer dito eh. Yung sa akin, nasa common area lang yung dryer. Hindi na ako nagpalagay ng dryer kasi meron naman sa common area tapos libre naman. But hopefully doon sa lilipatan nating apartment sa Texas ay meron ng washer and dryer sa loob. 'Di ba? Akaloka. Maganda din yung may washer and dryer sa loob. Pero unfortunately, itong apartment na to kasi parang halos lahat ng mga tenants dito ay nasa common area yung mga washer and dryer nila. Ano kasi to eh, parang may kwento kasi kung bakit ako napunta sa ganitong apartment. Kasi nga, wala akong credit score at that time. And then, nahirapan din ako. Actually, makakakuha naman ako ng ibang apartment na merong washer and dryer. Tapos nasa, maganda naman yung place dito. Kaso nga lang, itong apartment complex na to kasi hindi siya masyadong strict at the time nung nag-apply ako. Tapos ito yung parang affordable or cheap apartment. Kaya walang washer and dryer. Pero hopefully guys, paglipat natin ng Texas, sa Houston, Texas, ay meron na tayong sariling washer and dryer, diba? So yung budget ko is nasa, hindi lalagpas ng 1,400 sana yung base rent. Like, sana makakuha tayo ng at least mga 1,200 or 1,150. Ayokong lumagpas ng 1,400 or 1,500 yung aking base rent. Para naman, makaano pa rin tayo, makaipon pa rin tayo, and makapag-travel tayo at ease. Yung parang kahit nagta-travel tayo ay hindi pa rin tayo nalulugmok sa parang paycheck to paycheck. Kasi mahirap yung ganun eh. Ano pang saysay ng pag-Amerika natin kung we are living our life here paycheck to paycheck and nag-aantay na lang tayo ng nag-aantay na lang tayo ng ating 401k or yung mga retirement funds natin para makapag-retire. Maganda rin yung parang may ipon, meron kang emergency fund, meron yung parang at ease ka na kahit mawalan ka ng trabaho for the next like 6 to 12 months, maganyan, or 4 to 6 months, is meron ka pa rin mahuhugot, diba? Secured ka pa rin, hindi ka magmamadaling bumalik sa trabaho. So, sige na guys, pag mga ganitong pag mga ganitong duty ako ay hindi ako nakakapag-workout, hindi ako nakakadalaw sa gym. So, ang ginagawa ko guys is na lang ako, parang push up na lang ako dito sa bahay for around 20 to 30 minutes. And then after that, pasok na tayo sa trabaho. Push up muna ako, and then after that, na tayo, parang kunin natin yung yung ating pinadryer na mga damit, and then after that, pasok na tayo sa trabaho. Shalak! Ito yung request ng isa nating kasama, na gumawa daw ako ng simple nursing routine ko dito. Ayan. I-vlog natin kasi merong mga iba mag-vlog na lang daw ako ng parang ganito, parang natural lang. Keme, parang walang 'di ba? Siguro may mga may mga nagsasawa din sa aking mga sit down vlogs and informative vlogs. Gusto nila yung lang, yung parang ganito lang, eme lang. Nakikita nila yung mukha ko. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Shala. Ayan, kunin na natin yung mga labahin natin, guys. Ito pala yung back ng apartment namin. Ayan. Ito yung sinasabi ni Jack As na bulok. Shelak. Di siya kagandahan, pero tama lang. Ayan. Punta tayo sa laundry area namin. Ito yung free laundry area. Let's go. Nasa basement yun, guys. Ay. Ito, may binabayaran din kami, guys, na nasa $25 per month. Kasama na yun sa mga
due amenities namin. Tingnan nyo guys. Ayan. Merong 4 na washer, tapos merong 3 dryer. Ginamit ko yung 3. 3 talaga yung ginamit ko. Kasi, ayan, ano na lang yun. 3 yung ginamit ko guys, kasi onti-onti lang yung nilagay ko para mabilis siyang mag-dry. So after mga 20 or 30 minutes ganyan, tapos na, dry na. Tuloy na natin. Yung dara na kasi mag-ano na eh. 11 na. 11 o'clock na guys. Siguro mga 11:45. Magliligo pa ako and then magbibihis. Kasi unfortunately, kailangan kong matapos before 11:30 or before 11:25. Kasi nasa halos 20 to 25 minutes yung aking biyahe. Imagine mo, ang layo, no? Almost 10 to 12 miles yung dinadrive ko papuntang work. So, ilang kilometer yun? Diba? Medyo malayo-layo. 10 to 12 miles. Shalak. Kada ano. Nasa mga 20 to 25 minutes drive yung biyahe ko. Diba? Kakaloka. Hirap. Pero hopefully makahanap ako ng apartment na mas malapit kapag nakalipat na tayo sa Texas. Yeah, 11:25 na guys, and chansya na may candy ako. Comment naman kayo kung okay yung okay yung walang mic, kung clear pa ba yung boses ko. Ayan, 11:25 na guys. Usually dumarating ako ng mga 11:50 or 11:48 kapag umaalis ako ng 11:25. Sige na, magdadrive muna ako guys. Shalak. Hi guys, it's already 12:30 na or 12:25 na ngayon, and kaka-out ko lang. Grabe, as in nakakaloka yung pagod ngayon, as in hindi ko na lang kukwento ko sa inyo pagkarating ko ng bahay. Bigay ako ng short story sa inyo kung anong nangyari. As in, nakakaloka. Kaya nga ako excited nang umalis dito sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. As in. At saka naloka ako sa sinabi ng ng friend ko or colleagues ko. Sabing ganun, drive safe. Yun pala, grabe. Akala ko okay yung weather. Pagka labas ko dito guys, grabe ang ulan. Tingnan nyo, oh. Uy, shalak! May kulog-kulog at kidlat pa. O siya, sige na, magdadrive muna ako guys. See you sa bahay. Shalak. Ayan, hello guys. It's already like, na ngayon? Anong oras na? 1:16 na guys. 1:30, magsha-shower na ako. Kwento ko lang sa inyo kung anong nangyari kanina. Very short clip lang to. Kasi before 2 o'clock dapat makatulog na ako. Ayan. Na ako ngayon, avocado and milk bago matulog. Ayan guys, yung mga nangyari kanina, mas lalo lang pinagtibay yung decision ko na parang umalis na dyan sa
kinalalagyan or pinagtatrabahuhan ko ngayon. As in, sobra na. Sobra na. I mean, nairaos naman yung shift, though hindi naman siya super busy as in maraming patient. Pero, yung halatang halata na parang yung pag-allocate or pag-divide ng mga pasyente according to severity ng kaso is hindi maganda. As in, grabe. As in, sobra sa kakapalan ng mukha. Mas makapal pa sa... Sko Lord. Kanina, nilagyan ako ng alam na. Kasi, pag yung EMS namin, yung pag may dumarating na medic or EMS, dumadaan muna yan. Hindi yan sa triage dumadaan siya sa parang medic entrance bay, tapos yung nagche-check-in usually, yung pinaka-pinuno namin, wag na nating Englishin, yung pinaka-pinuno namin. So, yung pinuno, okay, yung CN, ganyan, siya yung nagche-check-in. Tapos siya yung naglalagay sa mga room. Halatang halata na nga, dumating ang pasyente galing nursing home. Mataas yung ganito, ganyan, diba? Mataas yung potassium. Tapos halatang sick yung pasyente. Bakit mo ilalagay doon sa non-critical area? Sabi ko, pagka-receive ko pa lang ng pasyente, as in 100%, itong taong ito for sure ma-ICU or pinaka-minimal na step down. Yun, na-ICU nga. Grabe, as in, nakakaloka. Tapos, yun na nga, hindi ko na pahabain yung kwento or ano man yun. Ang daming ginawa and everything. Tapos, hindi man lang nag-offer ng i-transfer sa critical site. Pero, hindi ko rin naman yun ita-transfer kasi sila gaga. Nagawa ko na ang lahat tapos ipapatransfer nila. Or, kasi ang nakakaloka dyan kasi, pag ita-transfer mo nang wala kang ginawa, madami silang sasabihin. O, diba? Kapag nagawa mo naman na lahat, tapos ipapatransfer nila, babakantihin mo yung bed nila, wala na silang gagawin doon. Mag-aantay na lang sila ng ready bed sa ICU. Diba? So, ang ko, di ko na lang transfer, hinayaan ko na lang doon sa room ko. Yung pasyente, na grabe, elevated yung trope, elevated yung potassium ng sobra-sobra. Ang sugar, below 6. Grabe, as in, sobra. Sandamakmak yung... Diba? Pag wala kang ginawa, tapos transfer mo doon, ang dami nang sinasabi. Kapag ita-transfer mo naman, ikaw naman yung parang lugi or something. Pero, imo-monitor ang as in, hindi marunong mag-allocate ng pasyente. Maloloka ka. So, ang ginawa ko na lang, inas ko na parang, sinabi ko talaga sa kanya, sabi ko ganun, isarado mo itong isang room, kasi yung isa, critical yung isa, dapat pantay-pantay lang kaming tatlo ng mga nasa critical pad na mga nurses. Kasi tagtatat hanggang 3 lang kapag hindi ko kaya, sabi ko, kung aapatin mo, i-open mo hanggang yung port room ko. Hindi ko kakayanin kasi critical yung isang tapos hindi umimik. Tapos hinold na lang niya yung isa. Diyos ko Lord, sabi ko gano'n, itong babaitang ito, napaka-R, as in, sobra, nakakabwisit na, tingnan natin kung ano yung magiging ko bukas, kung ano yung magiging area ko bukas.
As in, grabe. Kaya sabi ko, "Hay, salamat lala. Salamat talaga at nakapagdesisyon na akong umalis very, very soon." As in, 'di ba? Malapit na malapit na. I'm so thankful. Sobra. Tapos, nung naiakyat na yan ng mga ano, grabe as in. Yung kinaano ko pa talaga is that, guys, ano siya, parang yung PCO2 niya, 60 or 70 na ata. Nag-BiPAP. Ina-startan mo na nag-BiPAP ng around, siguro mga alas 3, ganyan. Tapos, mag-aalas 18:30 na. Buti nga nag-improve yung ano yung map kasi ang baba ng map. Imagine mo nandun sa non-critical sa akin yung map below 60 na sa mga 50 ganyan, tapos mababa yung blood pressure. La ilaha illallah, tapos mataas yung potassium. As in, guys, isipin nyo na lang, mataas yung potassium. Binigyan na ng 6 liters ng oxygen, nasa 70 or 65 pa rin ang oxygen saturation. Kaya binipap na. Kasi napaka sa taas ng PCO2, nasa 70. After 3 hours, mas lalo pang lumala. Naging siguro almost, 80 na. Diyos ko Lord. Halos Shalak. Sabi ko, iakyat ko na to. Baka dito pa ma-intubate sa akin. As in. Nakakaloka. Nakakabwisit yung ugali. Kaya sabi ko, ay naku, alis na talaga ako. Buti na lang talaga na yung parang mas lalong pinagtibay at mas lalo akong na-motivate na lumayas na talaga. O siya, sige, hanggang dito na lang mga shalak. See you tomorrow. Kasi antok na ako. Magsha-shower lang ako mamaya. I mean, pagkatapos nito.